Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Petron Chairman Ramon Ang. Nag-promise siya na hindi daw siya o ang Petron magsamantala, hindi daw sila kikita ng masigit pa sa normal. Tapos hinamon niya ang administrasyon, gobyerno, kung gusto nila, bilhin nila ang Petron mula sa kanya. Hindi daw kikita ng sobra. Kumita na nga. Pakinggan natin siya. Itong public service ito. And I promise the public, we will not take advantage of this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Paliwalain sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin Kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Okay. Thank you, RSA. Sir, sorry, sa habol lang. Since nabanggit mo, you're willing to lower the income for the public service ito. Ulitin natin. I promise the public, we will not take advantage of this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to... I don't know sa inyo hindi ako naniniwala. Nag-take advantage na nila. Sa paningin ko, tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang stock 50 to 60 days o 46 days yung to be exact nung nag-hearing yung Senado. Sinabi ng DOE, crudo stock 46 days. Ibig sabihin, nandun na yung stock. Nabili nila nung nakaraan pa, nung wala pang gera. Nandyan na, naka-stock. So, ang tanong ni Senator Marcoleta na hindi masagot-sagot ng taga-DOE, bakit biglang naging 110? Dati 54 o 55 lang, old stock. Bakit biglang lumubo ng 110? Hindi maipaliwanag ng DOE. Kaya ang estimate ni Senator Marcoleta, itong mga oil companies, lalo na itong big three, Petron, Shell, Caltex, kumikita ng 3 billion pesos per day. Yan ang presentation ni Senator Marcoleta sa pagdinig sa Senado. Prove me wrong, sabi niya sa mga DOE. Okay, kung mali yung data ko, prove me wrong and I'm willing to apologize. But give me evidence na mali ako. Wala, tahimik yung mga ano. Well, sabi niya, hindi kami magsasamantala. Madaling sabihin yung hindi magsasamantala, kailang mahirap gawin. Punta tayo doon sa isang hamon, bibili ng gobyerno. Sayang, kabataan ko, alam ko, ang Petron pag may-ari ng gobyerno. Kaya believe ako sa Marcos Sr. Para siyang Tatay Digong din, visionary. Ikita niya yung pangangailangan na we have to do this. Kagaya niyan. Kung gobyerno sana ang namamahala sa Petron, at least, hindi basta-basta magtatas ng presyo dahil gobyerno. Problema lang, panahon ni FBR, kaya tinawag siya na Boy Benta. Binenta. Grabe. Port Bonifacio. Malala ko pa, doon ako nag-training. Wala, yung Bonifacio Global City na yan, diyan kami nagja-jogging noon. Mga tiniente kapitan pa kami. Wala na ngayon. Bakit ibinenta? Panahon pa rin ni FBR, late FBR. Para daw sa modernization ng AFP. Nagkaroon ba ng modernization? Wala. Kaya nasayang yung pinagbentahan ng Port Bonifacio. I don't know kung saan napunta rin yung pinagbentahan ng Petron.
Lastik, itong administration na ito, magbebenta ng mga prime properties ng gobyerno para ibili daw ng langis. How can we be sure na yung ma-generate nila na income 194 billion, how can we be sure na mapupunta sa atin? Baka naman mapupunta lang sa maleta. Kaya nakakatakot na po. Ayoko nang magtiwala sa gobyernong ito. Bibilhin. Sana nga. Ayan ang pambibili ng gobyerno ito. Mangungutang na naman. Pag nangutang, tayo pa rin ang magbabayad. Kasi itong gobyernong ito, I think 12 trillion ang utang. Pag-upo. Ngayon, sobra 18 trillion na. In just 3 years, nakautang na itong Marcos Jr. administration, 6 trillion na. Si Tatay Digong, 6 trillion ang utang nung umupo siya, lumobo ng 12 trillion nung kapanahon na pag-alis niya. But, merong pandemic. 2 years tayong lumaban sa pandemic. Merong Marawi seeds o crisis. Merong bill. Kitang-kita ko yung pinaglaanan ng utang ng gobyerno panahon ni Tatay Digong. Ngayon, meron ba? I don't know sa inyo. Ako, halos wala akong makita. Yung build better more na sinasabi nila, hanggang salita lang yun. Kaya talagang budol talaga tayo. Well, again, balik tayo. Salamat po, Mr. Ramon Ang. Sana totoo yung sinasabi nyo na hindi kayo magsasamantala sa publiko. But I'm sorry, hindi ako naniniwala sa pahayag ni... Siguro ngayon, pwede na. Kasi sabi ni Senator Marcoleta, naniniwala ako, sabi niya, 3 billion per day ang kita ng mga oil companies. Ilang linggo na. Di tama na. Pwede, balik na tayo sa normal. Sana naman. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So mo na niyang itsura sa iyang balay. So mao na niyang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon humanagid sa pagatop ang among ginahatag nga yero so napulihan na gyud ang atop ni Ante. Salamat sa naghatag sa Quagsen kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon sa to. Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagid ko makabalay kay among kwarta kutob ra sa pagkaon. O so naa kay estudyante Ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2. Ay so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo Ante.